mahirap, igagapan ko gawa ng para ho sa ikagaganda ng buhay ng mga anak. Hindi ho nila maranasan ang ganitong buhay. Na pag wala kang tinapos, wala. So yun po mga kabayan, magandang hapon po sa atin lahat. So ngayon po today's vlog ay meron po tayong tutulungan isang kababayan po natin dito sa Nasugbu, Batangas. So dito po yung bahay po nila. So pupuntahan po natin yan. So kasama ko po ngayon ang aking long time partner, si Sir Pelman po. Siya po yung aking cameraman po ngayon. So maraming salamat po sa pagsama po sa akin. Dahil ako lang po mag-isa, nag-mission po. Yun po, shout out nga po pala po sa lahat ng mga viewers natin at mga subscriber kahit ang sulok man po ng Pilipinas at sa sulok po ng mundo. Yan po. Shout out po sa inyo lahat. So, pupunta po tayo ngayon dito. Ayan. Ito po yung daan. Ayan. Tao po. Oy, magandang tanghali ho. Hindi mo papasok. Pasok ko kaya, pasok. Pasok tayo dito sa loob. Ayan. So, ito po yung kanilang pinto dito. Ito po muna ito. Ayan po mga kababayan, nandito na po tayo sa bahay po nila ate. So, pansin niyo po yung bahay po nila ay ano na po ito, sira-sira na po. Yung kanilang mga dingding, tapos mga hero po ay butas-butas na. So, kamusta po dito yung kalagayan yung pagka tag-ulan? Ano po, pinaplastic po namin yung mga damit, tapos nakikisilong po kami sa kapitbahay. Dahil po mahuna na ho talaga. Kasi pati po yung mga bridge po ng bahay nila, yung mga kabalagbag ay inaanay na ano. Opo. So, ibig sabihin po, pag tag-ulan dito, At sobrang lakas po ng hangit, lalo ho't may bagyo. Talaga kami ho'y nakikisilong sa mga kamag-anak, kapitbahay, sa tabi-tabi. Naka-plastic na ho yung mga gamit namin. bahay niyo po, dito, no? Gaano po kahirap yung sitwasyon niyo dito pagka sa tuwing ano po, sumasapit yung ganung panahon? Yun po, laging alerto po. Hindi na ho Alerto. makakatulog sa gabi dahil nga ho'y makikisilong ka. Kaya naman ho laging maaga pa lang nandun ka na kung hindi talaga kasagsagan na lang ng hangin tsaka ka makikisilong. Hindi ba kayo natatakot na in case na ano ba, bumagsak yung bahay niyo kasi ano na, puro Sobrang takot po sir, kaya nga lang ho, talagang lakasan na lang ho ng loob dahil wala na ho magagawa. Dahil ang kita ko lang naman ho, sapat din ho sa pang-araw-araw lang sa apat kong anak. Dahil nga ho ako'y iniwanan ng aking mister. So, ibig sabihin po ay wala na po kayong asawa. Wala na po, nang milang bahay na ho. Si ate po pala. Ano po nga pong pangalan niyo po ulit? Bernadette Kasilihan po. Siya po si ate Bernadette Kasilihan po. So, nakatira po siya dito sa Banilad, Apo. Nasugbu, Batangas. So, iniwan po daw siya ng asawa niya. Ng kanilang, bakit po kayo, ano pong nangyari sa inyong asawa? Ba't iniwan po kayo? Yung nahuli ko ho na may babae, tapos pinapili ko ho siya, pinili ho niya ho yung babae niya, ano pa ho magagawa, tapos hindi na rin ho siya umuwi dito. Hindi na ho siya bumalik. Ibig sabihin po, mas pinili po ng asawa niya, sumama doon siguro sa ho, kanyang kahit babae. to gusto ho niyang bumalik sa ngayon, hindi na rin ho niya maano at nahihiya na rin siya, wala na rin trabaho, natanggal. Kahit to siya pinablatter ko para sustento ng mga bata, wala hong magawa, wala naman trabaho. Kaysa naman ho ako ho'y mag-aksaya pa na siya irereklamo ko, isusumbang pa sa mga batas, yung gagastusin ko ho doon, bibili na lang ho namin ng makakain namin mag-iina. Dahil ang trabaho ko lang naman ho ay magtinda, maglabada, pag may mapapalinis, ganun ho. Kasi noon lang ho yung kita, sa mahal naman ho ng bilihin ngayon. Kaya nga po. So, ibig sabihin po ay yung asawa niyo ay gusto pong bumalik sa inyo? Hindi ko po alam, dahil po wala na po siyang trabaho, pero pinababalik po siya ng kanyang mga magulang. Ang sagot ko naman no, kung babalik na walang hanap buhay, ako pa magpapakain, bakit pa ho, nasaan pa ho yung ganun? Okay. Ano po, pag halimbawa po in case na pumunta po ang asawa niyo dito, na bumalik sa inyo, tatanggapin niyo po yung asawa niyo? Depende yun sa sitwasyon, di ko rin naman ho kasi hawak ang kalooban ko kung hanggang saan ako, dahil sa 18 taon na magkasama kami, nandun na ho yung sitwasyon na lagi ko siya nalalaman na may babae. Kahit naman ho ako walang ginagawa. At ako naman ho hindi ho basta lang nag-aantay ng bigay niya, naghahanap buhay din ho ako. Kaya ho talagang masakit ho sa akin na iniwan niya 4 na anak na puro nag-aaral, ako lahat. Kayo po ang... Binibigyan naman ako ng mga kapatid niya, kaya na siyempre, iba pa rin ho yung
kung may lalabi sa kanila kasi may Opo. mga pamilya na rin. Opo. Yun po ang ano. Mhm. So, paano niyo po nagawa na paano po kayo natiis ng asawa niyo na ganitong iniwanan kayo Mhm. tapos ganito po yung sitwasyon niyo sa buhay na may mga anak po kayo ta's ang bahay niyo po ay sira-sira na. Iniwan niya nga po kaming ganito, wala lahat. Ako lahat po ang Kaya nagsasakripisyo noon. kayo po ang nagbibigay Mhm. ng ano. Ibig sabihin po yung asawa niyo po ay nagbibigay naman sa inyo ng Pag ho siguro nakaka-extra, nung gumraduate ko yung grade 10 ko, nagbigay ng kaunti. Ang sabi nga ho, nakaka-extra lang siya sa palengke. Eh, sapat ho ba yung 500? ayun nga po, eh, sa mahal po ng Mhm. bilihin ngayon ano. Minsan lang sa patak ng ulan siguro yung bibigay na, hindi naman ho daw permanenteng trabaho pag may racket lang siya. Eh, hindi niya pwedeng katwiran sa akin yun dahil ang pangangailangan ng mga bata, araw-araw ho yan. Yun po ang ano niya. Kaya ho talagang nagkaganyan na yung bahay. Kung magkakapera man ng kaunti, bili ng bigas. Kasi yun lang ho ba tinutubo sa pagtitinda ng gulay. Masaya-saya kung may paparaket na magpapalaba. Medyo okay, Opo. sir. Eh, ang pamamili din naman ho, magkano na rin ang pamasahe ng pamimili mo ng paninda. So, magkano po ang kinikita niyo sa isang araw po? Ang tinutubo ko lang po sir sa gulay ngayon, 200 lang. Gano'ng 200 kahirap pa sa lang? maghapon ka pa ho nung pagtitinda. Sa loob po ng isang araw, 200 Depende lang? ho kung makakatinda ako araw-araw. Kasi may time na pag may pasok, gugupit ka pa ng araw para sa mga bata. Kailangan may kakaon sa bata, gawa nga ho ng COVID. Opo. Ngayon, kailangan may sundo ang mga bata. Yun, minsan po, bitbit ko po yung paninda sa school. Ibig sabihin, nagtitinda rin po kayo sa school? Minsan po yung merienda. Lahat po, talagang kapit. Dahil ho, 4 po na bata eh. Hindi naman ho, sasapat po talaga na 200. Magkano na ho ngayon? Pati nga ho. Pati nga po. Paano niyo po pinapagkasya yung 200 pesos sa loob ng isang araw Di po? po minsan magmamalunggay, kung ano po yung mga gulay na makukuha dyan sa tabi-tabi. Yun na lang po ang hirap ang ulam niyo. Tsaka po, yun nga po, yung tulong din po ng mga kapatid ng mister ko. Kahit papaano po, nagbibigay naman Nagbibigay po. po siya ng tulong. Di kaya lang, hindi naman po palagi yun. Siyempre, Dahil may mga pamilya na may rin din po sila. ano. Opo. Paano po halimbawa po ay wala po kayong tinda sa isang araw, saan po kayo Awa po ng mga kamag-anak dito ng dati kong asawa naman, no, nagbibigay ng bigas, pang-ulam. Bigas, pag alam po nilang pag Opo. hindi po kayo Dahil ako naman ho'y marunong din makisama. Pag ako ho'y kailangan nila, halimbawa, pwede bang paganto? O ako ho'y hindi na ako nagpe-presyo kung ano ho yung kaya nilang ibigay, yun na lang. Bibigyan na lang. Pakikisama, sir, pakikisama. Bibigay po sa inyo. Gaano po kayo katatag sa buhay na Sobrang tatag, sir, dahil po ay kailangan kong maging matatag ng mga anak ko. mga anak niyo po? Kahit ho walang katuwang, kailangan. Opo. Kung maging 4 po yung pa ako sa paghahanap buhay para sa mga bata, Ginagawa gagawin ko niyo po lahat. yung Opo. Dahil lalo na po yung panganay ko, matalino siya, sir. Kaya kaigagapan ko talaga sa pag-aaral. Yung panganay niyo pong anak niyo? Ay, anong year na po yung anak niyo ngayon? Grade 10 na po, sir. Ako nga po talaga yung namumblema dahil pagdating ko ng senior high at college, marami na akong pangangailangan ng bata. Marami nang gastusin po, ano? So, yun po, ay si Ate Meredith po ay gano'n po yung sitwasyon sa buhay nila. Ano po yung kurso ng anak mo po? Gusto ho niyang kuhanin, sir, magte-teacher. Eh, syempre, alam niyo naman po ngayon, pag professional, kailangan po talaga Ay, ng talaga po. Opo. Eh, dahil kahit po mahirap, igagapan ko gawa ng para ho sa ikagaganda ng buhay ng mga anak ko. Hindi ho nila maranasan ang ganitong buhay. Na pag wala kang tinapos, wala. Mhm. Ang anak niyo po ay nasabi niyo po ngayon 4. Opo. Bali, nag-aaral po yung Lahat po, sir. Ngayon po mga kabayan, si Ate Bernadette po ay kahit pa iniwanan na po siya ng asawa niya. So, bali po yung 4 po na kanyang anak ay kinakain niya rin po, ginagawa niya po ang lahat para makapag-aral po yung kanyang mga anak. So, gano'n po siya kalakas sa buhay. So, sana po yung may mga ganitong case na sitwasyon na ating mga kababayan, sana po ay tularan po natin si Ate Bernadette na talagang kung paano lumaban sa buhay. Hindi ho sumusuko, Hindi sir. sumusuko. Laban lang po talaga. So, hindi po kayo natatakot dito na Sir, natatakot kayo po lang po talaga. dito na hindi kayo natatakot na mapasukan dito? Kasi yung ano po ang anak niyo po ba ay 3 hong babae, sir. 1 hong lalaki. Ang lalaki ko maliit pa. Naranasan po talaga namin na may sumili po talaga sa CR na nagulat na rin kami, sumigaw na lang kami, sir.
Dahil kung hindi naman ho nagulat, di sana ho mahahabol ko. Opo. Kahit lumaban ako talaga at Mm. malaman ko kung sino. Mm. Wala na sir, doon pa ho iikot at pag talagang binuksan ko tong pintong to, talagang babaksak na ho eh. Mm. Kaya ho sinasandalan ko na lang ho ng kawayan, ng Opo. posporo doon sa mga hindi ginagamit. Ibig sabihin po, napasok na po kayo, nasilipan. Diyan Sino po ang nasilipan sa inyo? Yung pong aking pangalawa, dahil po saktong Hmm. nag-CR po siya, sa pagtitipid nga po sa kuryente, hindi ko na po Opo. binuhay ang ilaw sa CR. So, ang tendency, tinutok po yung flashlight dun sa butas. So, ang ginawa ko po, tinakpan ko na lang po yung butas ng yero dahil ang tabing nga po ng aming banyo ay yero lang na mga hiningi ko ho din sa mga kapitbahay na pinagtagpi-tagpi. Kasi po, ano na yung bahay niya talagang Mhm. umapansira na po. Hindi po nalaman niyo kung sino po ang... Hindi na po. Ayun po, ipinagpasa Diyos ko na lang. Pero nagpa-blatter po ako sa barangay. Sinabi ko po ganyan nangyari. Para once na may nangyari sa amin, alam ho nila. Oo. Yun po. Asan po yung mga anak niyo po? Nasa taas po. So, ito po yung mga anak po ni Ate Badit po. So, ayan. Isa yung bunsong lalaki. Opo, Ayan, nag-iisa ko pong Tapos lalaki. yung panganay niya pong babae. 3 po daw yung babae. So, yun nga po, ang hirap po ng sitwasyon nila dito kasi po ay mga babae po sila, isang lalaki lang po. Tapos nasilipan nga po doon yung anak ni tita. So, mga ganda po yung anak ni Tita Bernadette, oh. Mga ganda, ano. Yun po, baka po may sa mga nais pong tumulong sa kanila Ate Bernadette, ay mag-message lang po kayo sa aking Facebook page, Mastering Ring Channel po. Gustong-gusto mo ba makapagtapos pag-aaral? Opo, Anong gusto mong kurso? teacher po. Yan, teacher po yung anak ni Ate Mar, grade 10 na po ngayon. So, siya po yung ginagawa po natin binalit ngayon lahat para makapag-aral po to yung panganay na niya pong anak kasi matalino po yung anak niya na panganay. So, sana po may magbigay tulong po sa kanila Ate Bernadette at para po at least kung sakali mang pong marami magbigay ng tulong Ate Bernadette sa inyo ay makabili tayo ng materyales sa bahay nyo. Lalo-lalo na yung mga ano nyo, yung dingding at saka yung yung pinakapuste, mga mapalitan man lang natin kahit mga simple lang, Opo. at least matibay. Yung po yung anak po niya, mag-aral kayo mabuti ha, munang mag-asawa, huwag mong isipin yung baka may boyfriend na ikaw. Wala po. Ha? Wala po. Very good. Huwag mo nang isipin yung boyfriend na yan. Isipin mo lagi, pamilya, tapos makapagtulong ko sa mga kapatid mo. Kasi ang pag-boyfriend, andyan lang naman yan. Lalo na yung pag-aasawa. Wala may masasabi kay papa mo? Ha? Ito si may masabi kay papa mo? Wala daw silang masabi kay papa nila. So malay mo, ano ka ba? Ibig sabihin ay gusto mo bumalik ang papa niya dito? Hindi ko po alam. Naiyak na siya. Ba't hindi naiyak? Sila naman sir, kahit po na ganun yung mister ko, hindi ko sila tinuturuan na magalit sa papa nila. Kaya lang may kanya-kanya po silang damdamin sir eh. Kaya hindi ko natin pwedeng persahin ang bata. Sobrang... Ngayon po, hindi po kayo nakapagtinda ng... Kanina sir, naglabada ako. Magkano kinita mo sa Sa paglalab? 300. 300 pesos. Sir, mano-mano yun sir ha. Hindi yun washing machine. May lang. Sana ay kahit pa paano kasi ay bumalik yung kanilang papa. Hindi pa naman siguro kayo matagal naging Sir, noong January lang. Kaya lang sir, wala naman ho siyang ginagawang move sa bahay na to kahit nakakita niyang ganito eh. Bago pa lang po pala kayo naghiwalay. Wala pa pong 1 taon. Pero talaga yun, doon sa January na 1 beses lang siya nakapagbigay ng sustay na to. Wala na sir, hindi na natulit yun. Puro ako na yun sir. Kaya putol po ang tubig namin sir, nag-iigib pa kami doon. Putol ang tubig namin. Kasi paano pag pag bumalik siya, kasi pag bumalik siya, tatanggapin mo po siya ulit? Pero hindi ko pa alam. Kasi kung gaano katagal yung sitwasyon na iniwan niya kami, nadadagdagan yung sakit sir. Dahil ramdam ko parang wala na siyang balak bumalik. Kasi ang hirap din kasi maging broken family. Lalo yung mga anak mo, hindi pa naman sila gaano malalaki din. Sana ay pagdasal natin na bumalik yung asawa nyo, na maging maayos yung pamilya nyo. Kasi mas masarap na magsama-sama, pamilya, buo yung pamilya, magkakasama habang buhay, di ba? Sana nga lang din po sir, sa pagbalik niya, magbago na siya. Kaya nga. Kasi sir, kung ganun pa din, nakakawa din ang mga batang. Laging makikita yung sitwasyon na
ganun na naman, hindi naman Mm. nagbabago. Di ba Mm. po? Yun po kasi Mm. masarap na buong pamilya. Opo, totoo naman di po ba yan. kasal kayong dalawa? Opo. Di ba Ako po talaga ang legal. nangako kayo sa simbahan na Mm. magsama habang buhay sa hirap at Alam ko yun, ginawa. sir, pero kaya siya, alam niya kaya yun, sir. Yun lang. Yan nga po ang mahirap tanong po doon, di ba? Mahirap po kasi sa isang relasyon, isa lang yung naghahawak na mabuti. Kaya Kung nga isa po. naman po ay bumibitaw na, Mm. wala ho tayong magagawa doon. Kaya nga. So napapansin ko lang kasi sa mga ganun, mas matatag yung babae, lalong-lalo na sa pamilya at mga anak kaysa mga lalaki. Pero hindi ko naman po nila lahat, Aha. kasi lalaki din naman po ako. Pero based lang po yun sa mga natutulungan po namin. Apo. So ngayon po ay, Ate Badet, mayroon po akong tulong na ibigay sa inyo. Ito po, mayroon po itong Ako, grocery. sir, maraming salamat Ayan, po. grocery po ito. Apo. Tapos, ito lang, bibigyan ko po kayo ng pampuhunan nyo. Pagpasensyahan nyo na po ito, Ate Badet, ang tulong ko sa inyo ha. Sir, okay lang, napakalaking bagay na po yan, sir. Ito po, pagpasensyahan nyo na po ito ha. Sir, maraming salamat po. Yan po ay tulong ko sa inyo at tulong po ng mga viewers at mga subscriber yan. Kasi kung hindi po dahil sa mga viewers at mga subscriber natin ay hindi po tayo makakapagbigay tulong sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat mga subscriber ko, mga solid subscriber ko at mga viewers. At sa walang sawang panonood niyo po ay tayo po ay nakakatulong sa ating mga kababayan. And po, Ate Badet Siya, ha. sir, thank you po. Marami Opo. pong Pasensya salamat. na kayo sa abala ha. Ay, Abala hindi po po. namin kayo. Okay Ito lang po, po. grocery, meron kayong Opo. Ayan, pampuhunan niyo po yan sa Sir, inyo. thank you po. Yan po. God bless po. Mhm. Thank you po. Aralin ka mabuti.